anteaters o pangolin endangered na dito sa Pilipinas. Dito sa bansa, sa Palawan lang ito makikita. Kaya desidido ang PAWB o Protected Areas and Wildlife Bureau na alamin kung sa Palawan nahuli ang mga frozen anteaters na nakuha sa Chinese fishing vessel na sumadsad sa Tubataha Reef. May report si Lay Alves. Toneladang frozen pangolin o anteaters ang tumambad sa mga otoridad nang inspeksyonin ng kargamento ng sumadsad na Chinese fishing vessel sa Tubataha Reef sa Palawan. Aalamin ng Protected Areas and Wildlife Bureau kung mga Manis colonensis o Palawan pangolin ng mga ito. Sa Pilipinas, matatagpuan lamang ang mga pangolin sa Palawan. Ipinagbabawal ng Pilipinas ang paghuli at pagbebenta ng mga Palawan pangolin dahil may bantang ito'y maubos. Vulnerable siya kasi merong chance na eventually magi siyang endangered. Pero at this point, we don't have enough information tungkol sa kanyang population. But we can safely say na ito ay vulnerable dahil nga sa mga nasabi ko kanina, no? Dahil limited yung range at meron talagang may actual threat. In demand daw ang mga pangolin sa China dahil di umano sa medicinal value nito. Ang kariskiso scales nito pinupulbos at ginagawang gamot. Ginagamit for medicine yung kanilang scales. Yan, pinupulverize siya for pwede daw itong cure ng asthma, even some forms of cancer. Na of course, hindi naman yan validated. Nag-ikot tayo sa ilang Chinese drugstore dito sa Binondo sa Maynila at ilan nga sa kanila ay nagbebenta ng gamot mula sa pangolin o Chuan Sancha. Ito raw ay gamot sa ilang sakit sa balat tulad ng eczema, acne at mga allergy. In-import daw nila ito mula sa China. Kulay itim ang mga maliliit na tableta. Kinakain din daw ang karne ng mga pangolin na sa paniwala ng mga Chino ay mainam daw sa mga inang nag-breastfeed. Itinuturing din daw itong exotic food, bagamat hindi raw tiyak kung ligtas ba ito para kainin ng mga tao. May impormasyon daw ang kagawaran na may mga restaurant din sa Chinatown sa Maynila na nagbebenta ng exotic food na ito. Some say that may aphrodisiac property siya, ganun. Pero again, unsubstantiated to. Siyempre, pag hindi dumadaan sa meat inspection, may mga safety standards din tayo eh. So hindi mo alam kung anong posibleng sakit yung pwede nilang i-carry. Noong nakaraang taon, isang Palawan pangolin ang itinurn over ng isang concerned citizen sa Protected Areas and Wildlife Bureau. Mahina na ito at namatay din makalipas ang ilang araw. Mahalaga raw ang papel ng mga pangolin sa ecosystem. Sila kasi ang kumakain ng iba't ibang uri ng mga insekto, kabilang na ang termites o anay. Kasi kumakain siya ng termites, edi pagka natanggal yung population mo ng o nawala o na-deplete yung population, tataas naman yung number o yung amount nung mga hayop na kinakain nila. So nagkakaroon ng imbalance, tataas yung termite population, wala ka ng natural control. Sasadyain ng mga kinatawan ng PAWB ang mga nasabat na pangolin sa Palawan para malaman kung mga Palawan pangolin nga ang mga ito. Para makatiyak, pwede rin daw silang kumuha ng DNA sample mula sa mga kinatay na hayop. Ang mga pangolin anteaters ay matatagpuan sa Pilipinas, ibang mga bansa sa Southeast Asia at Africa. Lay Alves, GMA News.